Matagal pong namalagi sa ating bansa ang mga sundalong Amerikano noong may mga base militar pa sa Olongapo at Angeles City. Pero muli silang nagkaroon ng pagkakampo sa Zamboanga at ilang pong bahagi ng Mindanao nang dahil sa VFA o Visiting Forces Agreement. Sa ating pong special report, silipin natin kung ano na ang kalagayan ng lungsod na pinagkanlungan noon ng mga Amerikano ngayon. Nagpapatrol, George Carino. June 17, 1991, 2 araw matapos pumutok ang Bulkang Pinatubo, nag-alsa baluta ng mga base militar ng Amerika bago pa man pinagbotohan ng Senado na hindi na i-renew o bigyan ng extension ang 50 taong renta ng Amerika sa mga lupaing ginagamit dito sa bansa. Pero noong 1999, nakabalik sa Pilipinas ang mga Amerikano sa pamamagitan ng Visiting Forces Agreement at nabigyan ng pagkakataong makapagkampo muli dito sa Pilipinas. Dito sa Zamboanga, muling pumesto ang mga kano. Hindi kami binigyan ng pagkakataon na makunan ng lugar ng mga kano dito sa AFP Western Mindanao Command. Pero sabi ng AFP, malaki ang naitulong ng mga sundalong kano sa AFP dahil sa mga pagsasanay na ginawa. Marami silang naitulong doon, marami silang naituro. Some of this are even training to enhance the capability of our forces. Pero noong 2006, nalagay sa alanganin ng VFA dahil sa pagkakasangkot ni Lance Corporal Daniel Smith sa tanyag na Subic rape case. Isang bagay na hindi na raw nangyayari ngayon. So far, wala naman kami naririnig na complaint ng mga tao dito sa paligid. So dahil doon, masasabi kong ang kanilang pagpunta rito has given more advantage, has given more development than yung negative. Maraming medical mission, pagkumpuni at pagpapatayo ng mga eskwelahan na ginawa ang mga sundalong Amerikano. At kahit dito sa kampo ng West Mincom, may mga pasilidad silang inaayos mula sa mga gusaling ginagamit ng mga sundalo hanggang sa kalsada at mga opisina. Itong gate na to ang pinaka-advance kong pag-uusapan ng equipment at technology sa lahat ng military installation sa Pilipinas. Idamay mo pa ang Malacanang. Isipin mo na lang, bulletproof ang salamin nitong Sentry. At sa likod ko naman, meron silang bomb containment area na halos kapareho ng setup na ginagamit ng US troops sa Afghanistan at sa Iraq. Noon pa may progresibo ang Zamboanga. Magkakahalong kultura ang nandito. Ito ang sentro ng komersyo ng halos kalahati ng Mindanao. Ayon sa management ng isang hotel dito, ang pagpwesto ng mga kano sa kanilang lungsod ay nakatulong din para maakit ang mga turista at maiparamdam na ligtas silang bumisita dito. I would say that it is an added security blanket for Zamboangueños because nakikita nga natin we're threatened by these mga terrorists, no? Pero mukhang maging mga bahay aliwan ay nadamay sa sigla dahil sa pagpunta dito ng mga Amerikano. Isang bagay na naging problema noon sa pamamalagi ng mga kano sa Olongapo at Angeles City. George Carino, Patrol ng Pilipino, Zamboanga. Abangan niyo bukas ang part 2 ng special report na ito ng ABS-CBN News. Tampok ang kwento ng mga inabandonang anak ng mga sundalong Amerikano sa ilang mga Pinay sa Olongapo City.